Makibalita tayo sa ongoing 2025 World Games kasama si teammate Paulo Salamatin live via sa Chengdu, China. Paulo? Yes, Megan, Sheila, kahapon ay tuluyan ang nagtapos ang kampanya ng mga Filipino Q artists na sina Jeffrey De Luna at Rubelin Amit sa kanilang preliminary match ng kasalukuyang ginaganap na 2025 World Games sa Chengdu, China. Medyo nakakapanghinayang lang dahil hawak ni De Luna ang kalamangan 8-4. Ngunit bumawi ang kanyang kalaban na tiga-Hungary na si Oliver Zolnoki at tuluyang makuhang panalo 8-9 sa men's full category. Ganito rin ang sinabit ni Bingkay, ang ating World 9-ball champion na si Rubelin Amit na nagtapos na rin ang kampanya sa Chengdu matapos matalo sa hometown bet na si Shasha Liu 4-7 sa preliminary round ng women's pool event. Sa kabila nito, si Cheska Centeno naman ang nag-iisang magbubuhat ng bandila ng Pilipinas sa billiards matapos umusad sa quarterfinals ng World 10-ball event. Sa kabila ng pagkatalo kay Han Yu ng China sa preliminary round, 7-6. Medyo dikit ang kanilang laban doon. Sa ngayon, meron tayong abangan ngayong araw, yung kay Cheska Centeno na lang. At mamaya magaganap din ang unang match no, sa quarterfinals ni ating kickboxer na si Hergy Bacquiadan. Meg, Sheila? Paolo, were you able to get, or were you able to talk to Cheska Centeno? Actually, kahapon, no, nung nag-uusap tayo live, kasalukuyang ginaganap yung kanyang laban kay Han Yu. So, kung sakaling makapunta tayo doon after ng live natin, hindi na ako makakaabot. Pero base doon sa ating panayam doon sa kanilang coaches, medyo nakapanghinayang daw talaga dahil dikit nga ano sila palitan. Kumbaga kung sino yung unang makabreak ng bola, yun talaga yung sure na kung sino makabreak ng bola. Pero yun nga, no, nauna yung Chinese opponent niya. Kaya yun, nagtapos sa 7-6 ang kanilang score. Paolo, dagdag ko lang, no, identified na ba kung sino yung makakalaban ni Cheska Centeno sa quarterfinals dyan sa 10-ball event niya on Tuesday? Ang posibleng makalaban niya dito, no, si posibleng Han Yu or si Savannah Easton pa rin. Kasi si Savannah Easton yun yung kanyang tinalo noong opening match niya nung nakaraan. Pero nung tinalo siya ni Han Yu, nagtapos siya sa top 2 no, ng Group C. So pwede pa siyang pasok siya sa quarterfinals, pero depende kung sino ang mananalo sa laban ni Han Yu at Savannah Easton. Paulo, marami sa ating mga atleta, yung kanilang mga events ay natapos na. Ano naman ang kanilang mga ganap ngayon na kumbaga their events are done and ano ba yung kailan kayo babalik ng Pilipinas? I'm sorry, Sheila, medyo choppy ka lang, medyo hindi kita marinig mo. Marami sa mga events sa World Games ay tapos na. May mga plano ba ang ating mga atleta lalo na't nagpapahinga na sila ngayon? Alam mo, Sheila, marami na tayong nagtapos na kampanya sa World Games, pero hindi pa tapos ang yung paghahanap natin ng gintong medalya dahil meron pa tayong mga pambato, no, lalong-lalo ngayong araw, si Hergy Bacquiadan at sa kickboxing, no, meron din laban si Aislinn Yap ng Sambo. So sa mga susunod na araw at marami pang iba. So ngayon, yung ibang mga nakausap natin na nagtapos na ang kampanya, masaya pa rin sila. Masaya pa rin sila na kahit na hindi sila nakausad sa medal match, talagang proud na rin sila sa kanilang achievement na nagawa na makarating dito sa World Games. Yung iba, nagsiuwian na ng Pilipinas, pero yung iba nandirito pa para abutan yung closing ceremony ng World Games. Paolo, dagdag ko lang din ihabol ko. Di ba meron pa tayong mga participants sa Wushu na I think medal match din ang kanilang lalabanan? Yes, Megan, Sheila, Wushu Sanda, meron pa tayong lalaban, meron pa tayong abot sa bronze medal match.
No, ito yung kanilang ngayong araw gaganapin ang kanilang bronze medal match sina Carlos Bailon Jr. at si Collado, si Crizan Faith Collado. Mamayang gabi, no, ang kanilang laban. At kasi kahapon medyo dikit din ang naging laban nila. Yung kay Crizan Faith Collado hindi natin naabutan dahil sa tagal nga, no, sa layo ng mga venues dito sa Chengdu. Yung kay Carlos Bailon naman, unang round pa lang talagang dominante na yung kanyang kalaban. At ibang-iba daw, kasi nakapanayam natin si Crizan, no? Yun, Crizan, nakapanayam natin after ng fight niya, hindi natin naabutan yung laban niya. Pero ang sabi niya, ibang-iba raw ang kompetisyon dito sa ganitong klaseng entablado dahil ito ang kanyang pangalawang international event. So kulang pa siya sa exposure. Yun ang sabi niya, kinakailangan niya ng marami pang exposure upang makasabay ang mga Pilipino, lalong-lalo siya sa mga ganitong klaseng event. Paulo, di ba meron pa tayong power lifter na kasama sa World Games? Nagtapos na ba yung event na yon o aabangan pa rin natin siya? Yes, marami pa tayo. Isa yan sa mga sport na aabangan natin. Meron tayong dalawang power lifters na sasali dyan. Si Joyce Gail Reboton at si Reggie Ramirez sa mga susunod na araw. So, yan, marami pa tayong mga inaabangang mga events. Sheila, isa yan, powerlifting, kickboxing, at sambo. So marami pa. Maraming salamat sa iyo, Paulo Salamatin. At syempre, update lang tayo sa mga pangyayari dyan sa World Games. Teammates, si Paulo live mula sa Chengdu, China.